Hinuli ng Japan ng isang Chinese fishing boat sa loob ng kanilang karagatan at inaresto ang kapitan nito na posibleng magpalala pa sa umiiral na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Natagpuan ang sasakyang dagat sa loob ng exclusive economic zone ng Japan sa baybayin ng Nagasaki Prefecture. Grabe, nakaabot sila sa Nagasaki, no? Itong China. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin at pakinggan po natin to. Pero bago po lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ito reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Japan has seized a Chinese fishing boat in its waters and arrested its captain, threatening to deepen already strained tensions. The vessel was found within Japan's exclusive economic zone off the coast of Nagasaki Prefecture. 11 people were on board, including the captain, who is a Chinese national. China's foreign ministry has called for the rights of the crew aboard the fishing vessel to be protected. 中国政府一贯要求中国的渔民依法依规作业。 The Chinese government has always asked fishermen to operate in accordance with laws and regulation. Puro sila ganyan, no? Pero pasok sila ng pasok ng EEZ na may EEZ. Isipin nyo Nagasaki, nakaabot sila ng Nagasaki. Sa Japan po mismo yan. No? Tapos itong ginagawa to ng China, sasabihin nila ay sumusunod pa rin sila sa batas. Nakakainis. 同时坚决维护中国渔民的合法权益。希望日方也 China meanwhile firmly safeguards its law for rights and interests. China hopes the Japanese side will abide by the bilateral fisheries agreement. Isipin nyo ha, sa ginawa po nila na to, parang mas inaano pa nila tong Japan. Parang gaslighter talaga tong tong China, no? Isipin nyo, China meanwhile firmly safeguards in its laws for right and interest. Anong rights and interest mo doon sa EEZ ng Japan? Nasa Nagasaki na kayo. Tapos China hopes that the Japanese side will abide by the bilateral fisheries agreement. Anong agreement doon? Nasa EEZ na kayo ng Japan? Dito po natin mapapatunayan na ito pong China talaga ay balahura. 'Di ba? Nagasaki na po 'yan. 'Di ba? Yung mangingisda nyo kuno, no? Alam naman natin na talagang hindi naman basta-basta mangingisda lang 'yan. Pumapasok sa teritoryo na may teritoryo. Nagasaki po 'yan. Isipin nyo, napakalayo na po sa China niyan. 'Di ba? Tapos ang sinasabi pa nila dito, sana daw yung Japanese side ay sumunod o mag-abide by the bilateral fisheries agreement. Anong agreement doon? Nasa teritoryo ka na ng Japan. 'Di ba? Gaslighter talaga tong China no? 严格遵守中日渔业协定，公正执法，保障中方船员安全。 To enforce law fairly and to safeguard the lawful rights and interests of the people concerned. 'Di ba anong lawful doon sa ginagawa nila? Pumapasok sila sa teritoryo na may teritoryo. At unang-una po, hindi na po China 'yan. Mismong nasa Japan na po 'yan, Nagasaki Prefecture. Isipin niyo 'yon. To enforce laws fairly and to safeguard the lawful right and interest of people concerned. Wala kayong karapatan dyan. Walang law na nagbabalangkas na mangisda kayo dyan sa mismong Nagasaki. 'Di ba? Dito po sa Japan, mahigpit po yan. No? Mahigpit ang batas. Teritoryo po nila yan. Kahit sino pong bansa na pumapasok na talaga yung kapitbahay mong bansa na mangisda doon, ay hindi po tama yun. Tulad po ng ginagawa sa atin, di ba? Maling-mali talaga itong China. Sa atin lang, sa Bao de Masinloc, di ba? Teritoryo po natin yun. Pero pinapasok ng China, ganyan po sila katindi. Kaya talagang sila po ngayon ang nag-e-escalate dito. Di ba? May tension lang nga po yung Japan sa katong China eh. Tapos sila gumagawa ng paraan para talagang gumawa ng hakbang itong Japan patungo dito sa China. Sila po ang tunay na nagpo-provoke itong China. Di ba? Nagasaki po yan. Kung hindi nyo po alam, talaga pong teritoryo na po ng yan. Isa pong parte po ng lugar dito po sa Japan, yung Nagasaki. Hindi po yan basta-basta lang yung isla lang na gano'n. Talaga pong Japan na po talaga ang Nagasaki. Pero bakit sila pumapasok ng ganyan? Tapos ganito yung sasabihin nitong Taekwang to? To enforce law fairly and to safeguard the lawful rights. Anong lawful rights doon? Pumapasok ka sa teritoryo o mismong lugar na talaga ng Japan? Wala talaga tong Chinese talaga tong mga Taekwang to talaga. Talagang sila, gumagawa sila ng dahilan para talaga magkaroon ng digmaan. 和合法权益。 Hindi na lang sila mag-sorry, no? Yung salita pa dito, no? Parang ginagaslight talaga yung Japan, parang
Sana sumunod kayo sa bilateral ganito na batas na yung both side yung makikinabang. Di ba? Dapat mag-sorry ka na lang, pumasok yung mangingisda mo kuno. Sa Japan eh. Di ba? Tapos ganun yung sasabihin mo. Wala silang remorse. Di ba? Yun yung nakakainis. Walang remorse, walang pagsusori. Sila yung gumagawa ng kabalbalan, di ba? Kaya para sa akin, sa issue dyan sa Pilipinas, wala nang pag-uusap talaga na maganda maidudulot dito sa China. Ito Japan, malakas po itong Japan, ginaganyan nila, di ba? Pumapasok-pasok sila sa teritoryo o mismong lugar na sa Japan. Tapos wala man lang sorry. Di ba? Wala man lang. Kasi hinuli talaga ng mga, ng Japan tong nila tong fishing boat nila eh. Di ba? Hindi sila umubra eh. Tapos walang remorse, walang sorry. Tapos gagaslightin pa talaga tong Japan. Grabe. CNA senior correspondent Mitch Ishida looks at the potential for worsening tensions between the two. Minister Norikazu Suzuki of Agriculture, Forestry and Fisheries was asked during his regular news conference on Friday afternoon whether the Japanese government was issuing a complaint. His response was, the incident was under investigation. Factual check had to be conducted first. Now, he gave details of what he was aware happened. At 8 a.m. on Thursday, Japan time, Fisheries Agency's inspection vessel Hakuo Maru spotted a Chinese tiger net fishing vessel. Hakuo Maru ordered the boat to stop, but instead the boat tried to escape. Di ba? Pinapahinto pero tumatakas siya. Di ba wala silang sinusunod na patas ng ibang bansa? Pumasok ka sa teritoryo o bansa mismo na. Isipin nyo, Nagasaki. Tapos hindi humihinto. Lumalabag po talaga sila sa batas. 'Di ba? Alam niyo naman po na lahat ng galawan ng diyan sa China, alam po 'yan ng CCP. 'Di ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi alam ng CCP yung galawan na 'yan. At madalas po yung mga fishing boat po kunwari na 'yan, yung fishing vessel kuno na 'yan. Ay hindi talaga fishing vessel 'yan. Nag-i-spy sila. Ganyan ang galawan ng China. Tapos ngayon wala man lang sorry, puro ginagaslight pa tong Japan, grabe. Fisheries Agency staff then boarded the boat and at around noon arrested the captain based on the act of the exercise of the sovereign right for fishery in the exclusive economic zone. Tama, di ba? Talagang nilalabag ng China lahat. Isipin nyo, Japan na yan ginaganyan nila yung Japan. Di ba? Pumapasok sila sa teritoryo na may teritoryo. Mismong Nagasaki na yan. Isipin nyo, yung ganung katindihan. Buti na lang po ito para sa hindi po nakakaalam bawal po ang barel dito sa Japan. Wala pong mga baril yan. Kung ibang bansa yan na may baril, baka pinagbabaril na sila parang sa South Korea, di ba? Alam niyo naman po yung nangyari nun. Di ba na pumasok yung Chinese vessel din ng Chinese vessel ng China sa South Korea. Pinagbabaril, di ba? Pinalubog nila. Sa Japan po, bawal ang baril. Wala pong baril kahit po yung mga polis. As in, walang baril. Kaya po, ito pong sinasabi natin dito, talaga pong abusado itong China. Pero nakita niyo naman dito kung gaano katindi ang Japan, talagang hinuli sila. Dahil mali na po yung ginagawa dito ng China, pasok sila ng pasok sa lugar ng may lugar. Wala na bang isda talaga doon sa China? Kung talagang mangingisda yung mga yan? Bakit hindi sila mangingisda sa sarili nilang teritoryo? Ibig sabihin lang po nun, ganun po sila kaganid. Ito pong China. Tapos sila po yung nagpo-provoke talaga at gusto nila mag-escalate talaga to para nga naman kapag gumawa po ng hakbang dito ang Japan, kung tinira ng Japan yan, di ba? Sasabihin nila, hindi sila nagsimula ng digmaan, di ba? Hindi sila yung unang tumira. Ganun po ang ginagawa dito ng China. Now, Kyushu Fisheries Coordination Office posted on its website, Hakuho Maru is supposed to, with 3 more vessels inspecting procedure. And it's the first case of a fishing boat seized or its captain arrested this year. That is a foreign boat. And during the past 8 years, seizures or arrests were limited to perhaps 1 or none a year. Well, ties are already... Talagang China lang talaga yung kupal talaga dito na masasabi natin di ba? Isipin nyo, walang nangyayaring aresto, di ba? Walang nangyayaring tension Mula nung talaga nagkaroon ng hidwaan itong si Takaichi sa katong China, di ba? Dahil sinuportahan ng Japan ang Taiwan. Ito na po, nagsisimula na talaga sila. Sila yung nagsisimula talaga ng hindi maganda na pwedeng mangyari between Japan at ng China. Kaya nga po ngayon nagmamadali na po talaga to si Takaichi na palakasin muli
ang sandatahang lakas ng Japan. Pati ang nuclear assets po ng mga nuclear, alam nyo na, talaga pong minamadali na rin ng Japan. Kaya nga, nanginginig na talaga yung betlog na ito ni Xi Jinping eh. Pinipigilan nila yan. Kaya ginagawa nila ngayon, ibang taktika na. No? Para nga naman, pag nag-escalate to at lang nagsimula yung Japan, sisisihin nila yung Japan. Diba? Yung dahil yung Japan yung nagsimula ng digmaan. Diba? Ganito po yung ginagawa nila para ma-provoke ang Japan. Diba? Mali po talagang ginagawa ng China. Quite strained, between Japan and China ever since Prime Minister Sanai Takaichi referred to the Taiwan contingency as a Yes. circumstance when Japan could exercise collective self-defense. Lahat talaga gagawin talaga nitong China eh, di ba? Para masabi nila na hindi sila yung masama. Di ba? Pero sa ginagawa nilang to talaga, yung pagpasok talaga dyan sa mismong Japan na, dito na po talaga sa Japan, mali po yan. Diba? Tulad din ng ginagawa sa atin dyan sa Pilipinas, lalo sa Bao de Masinloc. So makikita ng buong mundo talaga dito na talaga itong China walang ginagawang maganda sa lahat ng kapitbahay nilang bansa. Diba? Sila po talaga nang po-provoke. Kaya po yung ginagawa rin ng China sa atin, sa Pilipinas, lalo na po sa gobyerno natin, nanghihimasok sila. Sobrang maling-mali na po yun. Below the belt na yun. Di ba po? Kaya dito natin talagang mapatunayan, walang sinasanto itong China sa kabalbalan nila. Gagawin nila lahat talaga para mang-provoke, mang-gaslight, di ba? Manakop ng teritoryo na may teritoryo. O ano nangyari ngayon? O di ba? Hinuli yung kanilang kapitan. Pati yung mga kasama dyan sa fishing boat kuno nila. O ngayon sisisihin pa nila yung Japan, di ba? Sabi, di ba? Sana raw tumupad itong Japan do sa bilateral fishing agreement daw. Anong fishing agreement na sa teritoryo ko na ng Japan? Sira ulo ka ba? This, if you recall, angered Beijing. And since Beijing called on its citizens to refrain from traveling to Japan, many Ayun Chinese... nga, di ba? Yung sinasabi, nag-travel ban sila, di ba? Na ginawa na rin ngayon dyan sa Kalayaan 16, di ba? Nag-travel ban. Hindi na nagpupunta yung mga Chinese citizen dito sa Japan. Laking tuwa ng Japan, di ba? Ngayon, ang ganda-ganda kasi ng Japan, isipin nyo yan. Ang ganda na ngayon na nangyayari, na preserve, no? Ang mga historical sites dito po sa Japan. Ang linis, sobrang linis na nga dito sa Japan, lalo pang luminis. Di ba? Kumbaga, nakahinga ang turismo. At marami pang mas pumuntang ibang bansa na mga turista dito po sa Japan. Hindi po kawalan ng China. Ngayon, nag-divert po itong China sa South Korea. Ngayon, yung South Korea ngayon, mag-research po kayo, umiiyak ngayon ang South Korea sa dami ng mga Chekwa doon. Magulo po kasi ang mga Chekwa. Napakagulo po nila. Dito lang po sa amin sa Tokyo, lalo po sa Shinjuku, napakagulo nilang kala mo sila na may-ari ng Japan. No, talaga po pag lumakad ka puro Chekwa, ang daming Chekwa, halos wala ka nang makitang ganong Japanese talaga. Nakakainis, real talk 'yan. No? Ngayon po nabawasan na, isipin niyo ang bait talaga ng Japan sa China. Isipin niyo 3 po ang Chinatown. Dito po sa sa Japan. Tapos ginanyan nila tong Japan. Nagmamalaki tong China, 'di ba? Nagmamalaki sila. Pero wala, 'di ba? Isipin niyo hindi apektado ang Japan. Tuwang-tuwa pa ang Japan dahil nawala itong mga Chekwa. Diba? Kala kasi nila, ang isang bansa ay kapag nawala ang China, ay talagang iiyak ang isang bansa. Hindi po nila alam, mas natutuwa pa po ang isang bansa, lalo na po dito sa Japan, kapag nawala sila. Dahil ako po, first hand experience ko, ang gulo po talaga. Ang yayabang ng mga Chekwang yan. No, lalo po dito sa lugar namin. Sobrang yabang. Alam mo, hari sila. Ganun po ang ingay, saka ang ingay pa, dugyot. As in, ang dudugyot. Real talk yan. Kaya ngayon po, nakahinga po ngayon ng Japan at mas dumami po ang turista ngayon. Yan galing sa ibang bansa. Hindi, yung China po, wala po yan. Kaya nga po dun sa Kalayaan 16, sabi ko sa inyo, pumunta po kayo dito sa Japan. No, wag niyo pong intindihin yung travel ban na ginawa sa inyo ng China na yan. Dito po sa Japan, magpunta kayo. Hindi kayo magsisisi sa pag nag-ipon kayo ng pera papunta dito sa Japan. Hindi kayo magsisisi. Baka hindi na kayo bumalik sa Pilipinas eh. Baka ganun yung maging pakiramdam nyo dahil sa sobrang ganda ng Japan. Airlines suspended their flights to Japan. A number of mainland Chinese, the second biggest group of tourists to Japan last year, started to dip. And Beijing decided to ban exports of materials which
Japan could use to build up its defense capabilities, and this included the possibilities of rare earth materials. But whether the fishing boat incident will have a direct impact is a wait and see. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video. Ano magiging komento nyo dito po sa ginagawa ng Japan? Pati po sa Pilipinas, isipin nyo anong ganyan pong ginagawa. Pasok ng pasok sa teritoryo na may teritoryo o mismong bansa na rin po. Isipin nyo ha, dyan po sa Pilipinas, sa Manila Bay, umabot na po ang mga tekwa na yan, di ba? Alam nyo naman po yun, Manila Bay ay hindi lang po teritoryo na Pilipinas yun, mismong Pilipinas na. Di ba? Ganyan po sila kakupal. Magkomento ka dyan sa baba. Huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Mag-iingat kayo lahat. Salamat. God bless and peace out. Bye.